Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na fermented na chili garlic oil. Kaya ako nasabing fermented mga kuys kasi ang ginawa ko talaga dyan, pinerment ko muna yung sili bago ko siya lutuin ng chili garlic oil. Yan mga kuys, so bali pinerment ko to ng almost 3 weeks. Ang ginawa ko dyan, hinihiwa-hiwa lang ng pagganyan-ganyan na medyo maliliit lang mga kuys. Tapos yan, nilagyan ko na siya ng konting suka at asin. Tapos yan, binabad ko na siya ng almost 3 weeks. So mas maganda, higit sa isang buwan. Nakita na sa ilalim mga kuys. So yun know, nagkaroon na siya, nagtutubig-tubig na siya. Tapos kung yung amoy yan sasabihin nyo, amoy suka siya. Ganun yung amoy niya mga kuys. Tapos ito, ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng mantika, coconut oil yung ginamit natin. At hinad-mixture ko siya mga kuys. Ganyan, para mas madurog siya. Mas maganda nga kung blender ang ginamit ko dito para talagang durog na durog. Yun yung gusto ko sa chili garlic oil na gagawin natin. Ang napansin ko mga kuy sa fermented na sili pag ganito ginagawa kong chili garlic oil, mas maanghang siya. Tapos ang pinakamaganda dito mga kuy, hindi siya napapanis kasi pinanis na natin siya. Kumbaga sinira na natin yung sili na yan, napanis na siya. Kaya wala nang dahilan para mapanis pa siya. Tsaka syempre sabi niya pag fermented daw, nagkakaroon tayo ng mga sustansya dyan na microbioorganism ba tinatawag doon. Basta yun na yung mga kuy. Tapos yan, mas maganda pa nagluluto kayo ng ganitong chili garlic oil mga kuy sa labas kasi yung usok talaga niyan mga kuy parang tear gas. Nasa labas na nga lang kami, nakita nyo lakas ng apoy yung amoy niya talaga mga kuy, talagang sisipunin ka, mapapaluwa ka talaga. Tapos kung lulutuin mo sa loob ng bahay ito tapos walang exhaust yung lutuan nyo, ay talaga naman mga kuy, tear gas mo talaga yung buong pamilya mo. Kaya pag mga ganyan mga kuy, sa labas yung nalutuin hanggat maaari, kung nasa loob man may maganda kayong exhaust para hindi nyo naman masingot yung pinakasingaw na amoy ng lulutuin yung chili garlic oil. Yan mga kuy, halo lang tayo dyan. Ang gusto natin dito, maluto siya ng maayos at dahan-dahan para din talaga naman mas mapalabas natin yung anghang yan. Tapos yung parang pinakatubig dyan mga kuys, nilagay natin ng suka yan. Yan, naglagay tayo ng suka rin dyan, mas makakatulong pa rin yan para mas tumagal na hindi mapanis yung ating chili garlic oil. Wala na tayong nilagay dyan mga kuys, hindi na tayo naglagay ng asin dyan or kahit anong spices kasi gusto ko talaga, lasa lang talaga ng fermented na chili garlic oil natin. Tapos yan, halo lang tayo. Tapos ito, maglalagay ako dito ng bawang na may balat na. Hindi ko na siya hiniwa ng maliliit mga kuys. Mas gusto ko yung malalaking ganyan. Kasi ayokong mas ma-overpower nung bawang yung ating sili. Pag umagay, parang aroma lang talaga siya mga kuys. Tapos yan mga kuys, wala tayong nilagay ng kahit ano dito sa chili garlic oil natin. Talagang di tayo naglagay ng asin dyan. No? Kahit na ano. Basta bawang, sili, suka at mantika lang yan. Kasi mga kuys, lutuin lang natin ito ng 45 to 1 hour. Tapos, ang gusto lang natin dito, maluto natin ng mais yung suka, tapos umangat na talaga yung mantika at yung pinakalangis ng sili. Yan mga, pag itsura niyan, goods na yun mga kuys. Bagay na bagay talaga to sa siomai, tas noodles. Tas syempre mga kuys, pinakadabis dito pagka ganitong tagulan, sa arroz caldo. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling fermented chili garlic oil. Tara mga kuys, kainin natin to, siling pampapogi. Salamat!